Ka-Express, nagulat si Coach Tim Cone hindi dahil kumpirmado nang babalik si Kai Sotto, kundi dahil sa gitna ng napakaraming tanong sa Gilas frontcourt, pangalan pa rin ng 7-3 Pinoy ang isa sa una niyang tinitingnan para sa napakabigat na Manila window. Ayon kay Coach Tim, isinaalang-alang ng coaching staff sina Kai at QMB para sa laban kontra Jordan sa August 28 at Iran sa August 30 sa Mall of Asia Arena. Pero malinaw din ang kanilang sinabi, hindi pa sila sigurado kung nasaan si Kai sa panahong yon at kung magiging available ba siya. Kaya malaki ang chance na hindi pa official confirmation. Ito ay posibilidad na nakadepende sa schedule, commitment, at direksyon ng kanyang USNCAA o NBA pursuit. Pero bakit umaasa pa rin ng Gilas? Dahil dikit na ang qualification race, bit-bit ng Gilas ang 2-4 record, habang parehong 5-1 ang Iran at Jordan. Hindi pwedeng basta sumabay lang ang Gilas, kailangan nitong manalo, lalo na sa sariling bayan. At sa ganitong klase ng laban, malaking bagay ang size, rim protection, rebounding at passing ni Kai. Sa kanilang huling FIBA Asia Cup qualifying campaign, nag-average siya ng 15.5 points, 12.5 rebounds, 3.8 assists, and 2.3 blocks. Sa Japan naman, noong 2025-26 season, bumalik si Kai productive na may 13.1 points at 9.3 rebounds kada laro. Kaya bukas pa ang pinto, hindi pa sigurado, pero hindi rin sarado. At kapag nagbago ang plano ni Kai bago mag-August 28, maaaring makuha ni Coach Tim ang pinakamalaking reinforcement na hinihintay ng buong Gilas Pilipinas. So tingnan natin ng maayos kung bakit muling lumulutang ang pangalan ni Kai sa plano ni Coach Tim Cone. Hindi ito simpleng fan wish lamang, hindi rin ito gawa-gawang rooster rumor lamang. Sa pinakamahuling pahayag ni Coach Tim, sinabi niyang tinitingnan ng Gilas sina Kai at QMB habang naghada para sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ang problema, hindi pa sulit ang availability ng dalawa. Sa QMB ay galing sa back issue, habang kay Kai naman, sinabi ni Coach Tim na hindi pa nila alam kung nasaan siya eksakto sa panahong yon. Hindi sinabi ni Coach Tim na out na si Kai, pero hindi rin niya sinabi na committed na ang big man. Ang totoong status sa ngayon, nasa listahan siya ng mga gustong makita ng coaching staff, pero hinihintay pa ang malinaw na sagot sa kanilang schedule at career direction. Sa kanyang schedule at career direction, at naiintindihan natin kung bakit komplikado, si Kai ay muling tumitingin sa US bilang posibleng daan pabalik sa kanyang NBA trip. May reports na sinusubukan niyang makakuha ng NCAA eligible to waiver para sa 2026-27 season. At dahil timing sensitive ang proseso, posibleng unahin niya ang anumang requirement, enrollment, workout o commitment na kakailanganin pa rin para hindi mawala ang kanyang pagkakataon. Yan din ang dahilan kung bakit may mga ulat na unlikely siyang makalaro kontra Jordan at Iran. Kaya kailangan nating maging tapat. Sa ngayon, mas ligtas sabihin bukas ang pinto kaysa sabihin siguradong malaki na ang chance. Pero bakit patuloy siyang tinitingnan ni Coach Tim? Well, simple, kailangan ng Gilas ang isang tunay na game-changing center. Natapos ang Gilas, ang first round na may 2-4 record. Ang dalawang panalo ay laban kontra Guam, habang hindi nakakuha ng panalo ang Gilas sa Australia at New Zealand. Sa second round, dala ang lahat ng first round results, kaya hindi nawawala ang 4 na pagkatalo. Samantala, parehong 5-1 ang Iran at Jordan. So ibig sabihin, 3 panalo agad ang agwat ng Gilas sa dalawang makakalaban nito sa Manila. Napakalaki ng pressure sa August 28 at August 30. Ang magandang balita, home court ito, nasa Mall of Asia Arena ang laban, Jordan sa August 28 at 8:30 p.m. at Iran sa August 30, 8 p.m. Makukuha ng Gilas ang energy ng Pinoy crowd, pero crowd alone cannot protect the rim, crowd alone cannot grab defensive rebounds, crowd alone cannot force Iran and Jordan to alter shots inside. At diyan pumapasok si Kai. Sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, nag-average si Kai ng 15.5 points, 12.5 rebounds, 3.8 assists, and 2.3 blocks. Hindi lang siya finisher sa ilalim, kaya niya maging passing hub mula sa high post, mag-screen para sa mga guards, kumuha ng offensive rebounds, at pigilan ang penetration dahil sa kanyang haba. Kapag nasa court si Kai, nag-iiba rin ang trabaho ng ibang Gilas big men. Hindi kailangang saluhin ni Jumar Fajardo ang lahat ng physical punishment. Pwedeng gamitin si AJ Edu bilang mobile defender at weak side shot blocker. Pwedeng ilagay sina Carl Tamayo at Kevin Kembal
sa mas natural na forward rolls. At kapag dalawang malalaking lineup ang ginagamit ng kalaban, may sagot ang Pilipinas na hindi kailangang isakripisyo ang height. Mas mahalaga, may familiarity na si Kai sa Gilas score. Nakalaro na siya kasama sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Scottie Thompson, Junmar Fajardo at AJ Edu. Hindi na siya nagsisimula sa zero pagdating sa ating national team environment. Kaya nang sabihin ni Coach Tim na tinitingnan pa rin nila si Kai, may basketball reason yan. Hindi sentimental, hindi dahil gusto lang ng mga fans. Alam niya, ang dalawang home games na ito ay pwedeng magdikta kung mananatiling buhay ang World Cup bid ng Pilipinas o mas lalo itong mahuhuli sa standings. Ang top 3 sa bawat second round group, kasama ang pinakamahusay na first place team sa dalawang grupo, ay makakuha ng World Cup qualification slots bukod sa host Qatar. Dahil 2-4 ang Gilas, bawat home victory ay napakahalaga. So ang tanong ngayon ay hindi kung kailangan ba siya ng Gilas. Ang tanong ay kung may ayos ba ang timing para makabalik siya. So ngayon pag-usapan natin kung ano talaga ang kailangang mangyari para makalaro si Kai sa Manila window. Una, kailangan ng malinaw na commitment mula kay Kai at sa kanyang camp. Hindi sapat ang pagiging isinaalang-alang siya ni Coach Tim. Sa FIBA windows, mahalaga ang reporting date, practices, medical clearance at final roster registration. Kung nasa US si Kai para sa NCAA process, kailangang malaman agad kung kaya niyang bumiyahe pabalik, makasama sa ensayo at maging game ready bago ang August 28. Ikalawa, kailangan niya maging physically ready. Maganda ang pinakita niya matapos bumalik mula sa ACL injury sa 2025-26 Japan bidding season. Nakapaglaro si Kai ng 28 games at nagdala ng 13.1 points, 9.3 rebounds at 2.8 assists kada laro. Ipinakita nito kaya niyang muling mag-produce pagkatapos ng mahabang rehabilitasyon. Pero iba ang pagiging healthy sa pagiging integrated sa national team. May defensive coverages si Coach Tim, may timing sa pick and roll kasama ng guards, may spacing decisions, depende kung si Justin Brownlee o ibang naturalized player ang gagamitin. Kung huli siyang sasali, kailangang mabilis ang adjustment. Ikatlo, kailangang timbangin ng Gilas ang urgency ng dalawang kalaban. Jordan enters the second round at 5-1 at nag-average ng 85 points per game. May size, athletic guards at momentum sila. Iran is also 5-1 and historically mahirap para sa Gilas. Sa FIBA, head-to-head base, 6 ang panalo ng Iran at 1 lamang ang Pilipinas sa nakalistang matchup. So hindi ibig sabihin na imposible silang talunin, pero malinaw na walang puwang para sa soft interior defense. Dito, napakalaki ang maibibigay ni Kai. Kapag may 7-3 presence sa gitna, maaring mas agresibo ang Gilas guard sa perimeter dahil may rim protector sa loob.